Magandang araw mga baklat, magandang buhay! At isa na namang Filipinang nakaahon sa video na to. For today's video mga bakla, yan, ipapakita ko sa inyo mga gawain na ginagawa ko araw-araw talaga yung mga bakla. Naglilinis, nagliligpit, nagluluto. Asa na yung mga nagsasabi dyan na nag-asawa ng apam para maging boy prinsesa? Ang dami ko rin nakikita sa TikTok mga bakla, yung may mga asawang afam din. Then nakikita ko naman, pare-parehas lang din yung mga ginagawa namin. Nagluluto, naglalaban, naglilinis dahil wala talaga dito mga bakla na maasahan. Nakatulad dyan sa Pilipinas is may maaasahan kang kapamilya na pupunta sa'yo, tutulong, di ba? Pag may mga problema ka is may matatakbuhan ka. Dito bakla wala talaga, kaya lang talaga dalawa ng partner mo. Hindi talaga uso dito yung katulong mga bakla kasi sayang naman yung pambayad nyo kung kayo lang naman dalawa talaga sa bahay katulad namin, di ba? Naalala ko pa talaga yung sinabi sa akin ng nanay ko. Sabi niya, dapat marunong ka maglinis, magluto, maglaba kasi baka balang araw pag nag-asawa ka baka palalayasin ka sa bahay. Buti naman mga bakla yun. So wala naman nangyaring ganun. At siguro naman mga bakla, no, kahit Pilipino man yan or foreigner mapapangasawa ko, is parehas pa rin. Kasi yan talaga yung love language ko mga bakla. Gusto ko talaga magluto, gusto ko maglinis, gusto ko inaasikaso ko yung taong mahal ko. Ganun mga bakla. Ayun pala mga bakla, nag-exercise pala ako sa bahay lang kasi nga di ako marunong mag-drive and hindi naman ako mahihatid ni David sa gym. Kasi nga malayo kami sa gym and nasa countryside part kami. So kailangan talaga mag-exercise na lang talaga ako sa bahay. At the same time mga bakla is mahilig ka rin mag-gym dito. So since kumpleto naman si David sa mga gamit, mga equipments ng mga gym sa bahay. So sa bahay na lang talaga. And minsan naman bakla, alam nyo ba, super laking tulong talaga yung pag-exercise kasi minsan mga bakla is yung alam yung nadidepress ako kasi nga wala akong makikita dyan. Minsan iniiyakan ko dahil wala akong marinig na chismis. Charot. Wala akong marinig na chismis or wala akong marinig na chismis ako. Minsan pala nakakamiss yung ganong buhay, no? Well, anyway, wala palang pasok si David ngayong araw na to. So nakikita nyo naman kung gaano yung kakulit kapag walang pasok. Ayun, nagluluto na naman ako guys para may makain kami. Charot. Yan ang talagang ginagawa ko. Minsan naman ayaw na talagang pumasok ni David sa trabaho kasi naawa daw siya sa akin kasi palagi na lang talaga ako mag-isa sa bahay. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi kasama ko na may mga kangaroo na palaging bumibisita sa akin. Charot. Ready for the love life, for the go. Well, anyways guys, ganyan naman talaga tayo. Kapag mahal naman talaga natin yung tao, diba? Matiisin tayo, charot. Sa umpisa lang siguro. To joke. After pala namin kumain guys, ay sinamahan ako ni David sa appointment kong magpakilay at sinamahan ko rin siya sa appointment niyang magpagupit ng buhok dahil nga ang haba-haba na ng buhok niya. Nakikita ko, charot, tingnan yung kilay, in fairness. And after noon is bigla na naman umulan. Ang gulo talaga ng weather dito sa Australia. Kanina ang sikat ng araw, grabe ang init talaga, tapos bigla na lang umulan, o diba? Hindi mo na alam kung anong magiging pakiramdam mo dito sa panahon na ganito Well, magulo. Kasing gulo ng mga sinasabi ko dito. Ayun nga, papunta pala kami guys sa Bribie Island after namin magpagupit at magpakilay, o diba? Kami na talaga yung mga lakwatserong ewan ko, makakating mga paa. Well, nakita namin dalawang mga teenager pa lang to guys. Tingnan nyo ha, nag-stand yan. O diba? Nakakatakot. Mga bata pa yung mga yan. Ganyan. Si David naman tuwang-tuwa kasi naalala niya mga kapanahunan niya. Ganyan na ganyan siya kakulit sa motorbike. Ganyan siya ka-addict sa motorbike. Ayun, no, diba? And parang tinutukso or binubuli nila yung dalawang mga Hardy Boys, mga uncle na to. Ayun. Nagumagawa sila ng mga stand. Parang are they bashing this too? They're the fucker, the boys on the house. Nandito na pala kami bakla sa Bribie Island. Nakikita nyo, diba? Ang ganda talaga ng tubig dyan. Pristine. Pristine. May pa ganun. Kawawa naman yung jowa ko na to. Ang daming afam dyan, guys. Pero iba pa rin yung jowa ko na to. Diba? Charot. So, sinamahan ko kasi nagmumukha namang, alam mo yun, malungkot na dugong mag-isa lang. Kaya, ayun na. Sinamahan ko na at, ayun. Yan yung mga naganap. Super landian portion. Charot. Walang mga pakialam yung mga tao dyan, guys. Sa Australia, walang mga pakialam. So, diba? Kapag sa Pilipinas pa yan, lahat ng mga mata sa inyo na lang. O, charot. Pag dyan naman, wala silang pakialam. Ayan, landi pa more. Napasukan na ng tubig yung tenga. Ayan, o, diba? Landi pa more, besh.
So, yun ang mga baklad, no? So, I think hanggang dito na lang yung video na to kasi nakikita ko isang Filipina hindi na makaahon sa tubig na yan kasi malulunod na sa kalandian, besh. Okay, mga bakla, don't forget to subscribe, like, and to comment down below. Bye everyone, buenos dias, and muchas gracias. Minsan nga naiisip ko baka nagsasawa na siya kasi panay-kanin talaga kami guys dito sa bahay. Tapos sasabihan niya ako mas gusto niya talaga yung Filipino food kesa daw sa mga bread, yung mga ganon. Kasi mas feel niya daw talaga kumain kesa sa mga bread. Dahil sawang-sawa na talaga siya sa mga bread, pizza, yung mga ganon. Hay nako mga bakla, ang dami pa talaga yung mga misconception na yan ng mga Filipino na katulad namin mga Filipina na nagkaroon ng partner ng foreigner or mas pinili namin yung foreigner kaysa sa Filipino, 'di ba? Ang dami pa talaga, kung pag-uusapan lang talaga natin 'yan, guys. Ang dami. Siguro yung video na to hindi kasya, charot. Well, anyways, guys, before natin i-judge yung mga tao, I think be fair sa mga people, sa mga tao, and I think than judging, let's celebrate the beauty and strength and the resilience of Filipino women, charot, which is to marry their partner they love regardless of nationality. So always remember, guys, love transcends borders and cultural differences. Charot! Super lalim na, no? So, mabuhay! Iahon natin ang bandila ng Pilipinas, charot. So, isa na namang Filipinang nakaahon sa video na to. Well, anyways, guys, thanks for watching. Muchas gracias and muchos besos. Bye!